Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, Ah. Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ko na. Kasi, kasi tinangka ko na naipatawag, nandun sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pagtatatanungin ka sa ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Siguro, mas matindi yun eh. Oho. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga pati kontraktor kanya Pati ay... kontratista, opo. pati mga kontratista ay usigin natin. Oho. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun, Jen? Kasi Napalagay mo lang. Kasi mga ibang kongresista ho, kontratista din eh. Ha? Di ba yung investigahan nyo sa ano, pati equipment eh, nakalagay yung pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oo. Di ba? Isa yun. Oh. Ano bang mga mainit na usapin ngayon? Habang din lamang nasimulan mo na yung Blue Ribbon Committee. Ayan. Ang tinatanong ho nila agad ngayon, Sen, doon sa ating mga kabayan, yaman din lamang kayo na po ang nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano na po ang inaasahan? At meron na ho ba kayo nakatalaga kung sino-sino ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee, Jen, Nelson, Opo. ay isang nakapurmang committee na yan. May tao na talaga yan. Ganun ho ba? Ang pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Oho. Kapatid ni Congressman Miro Kimbo. Palagay ko kuya niya yon. Oho. Naka-wheelchair yon pero very competent, ha? Okay. Matagal na siya ron at ang pagkakaalam ko magre-retire siya itong December. Opo. So meron na talagang yon. Meron talagang May tao yun. Opo. May tao yun. At sa aking palagay, sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee, ay talagang may kasanayan na. Yung competence nila, kung ang pag-uusapan ay pag-build up ng kaso. Opo. Yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun, ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong. Pag nagtanong ka, may basihan yan. Hindi yung kung ano-ano lang tinatanong eh. Parang kung sino-sino lang ng mga yung mga, anong tawag din sa mga nasa television na ang tanging gawain lang ay magtatanong ng wala naman direksyon ng mga tanong eh, di ba? Oho. Doon hindi. Ganun pala Kasi yan. ang Blue Ribbon, makikita mo, kinakailangan ma-establish mo yan. Tatlong bagay, may tinatawag na malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yung tatlo na yon. Opo. Kinakailangan, bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa tatlong ito ay nandun. Opo. Either malfeasance, misfeasance, non-feasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan eh. Na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Oho. Kaya importanteng komite. At yan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sariling rules ata yan, Sen, ano? Hindi, lahat naman ng komite May kanya-kanyang rules. Oo. Pero may sariling logo lang siya. Opo. Pero siya talagang magtataka ka. Ibig sabihin parang independent siya eh. Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng ganung katangian sapagkat ang kanilang gawa hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon eh. I mean, moto proprio pa. Moto proprio. Opo. Pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang Sona kamakailan lang. Opo, oo. Alam ka namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo, oo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po, oo. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? O, yun nga. Ano May sabi? may mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pa saring, diniretso eh. Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po, nasa... Di ba? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga Hindi, mambabatas. kaharap niya di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangang masiyasat yan. Ay bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming
mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Nasira, nawala. you Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Mhm. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit, Kaya nga, kulang-kulang at, 10 pang hindi nawawala. hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung Nagiging worse. epekto. Mhm. Palagay ko yung sinabi niyang mahiya naman kayo is an understatement. Oo. Ibig sabihin, dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Kasi siyempre baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na ganun, hindi na presidential yun eh. Ah, ganun ho ba? Di ba? Nako, oo. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga, oo. Oo. Dapat yung, ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas matindi yun eh. Oo. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya ay, Pati kontratista, opo, oo. pati mga kontratista ay, usigin natin. Oo. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun din? Kasi Sa palagay mo lang. Kasi mga ibang kongresista ho, kontratista din eh. Ha? Di ba yung investigahan nyo sa ano, pati equipment eh, nakalagay yung pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oo. Di ba? Oo, isa yun, isa yun. Oo. Mm. Eh di ba, malamang napakarami din mga Oo, kontratista pero nandun yun, sa harap kahit na. nag-sisiw lang yun eh. Ah, ganun ho ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ay bibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento dyan. Pero kung ang pag-uusapan sa yung Blue Ribbon lang muna, no? Lahat pa ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sten? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tiningnan ko 17 lang ang miyembro. Ah, meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos meron pupunta sa'yo, Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Di siyempre, sasabihin mo, sige, sipin ko. Oo. Baka naman gusto mo kung, okay, sipin ko nga, di ba? Ayun, oo. Oh. Mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. Yung May mga staff. direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, Ah. oo. Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Oh, parang nahihinuha ako na. Kasi, kasi tinangka ako na naipatawag na nandun sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling Ayaw. lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag sila inimbita mo, Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? angkor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Oh, yan, yung mga yan. Oo. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal eh. Kasi kung ikaw angkor ka dyan, kailangan Opo. mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag angkor ka at ang tinatalakay mo ay yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito eh. Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka eh. Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oo. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo eh. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Siyempre iba po, yung kaalaman. Nagmumold dyan sa isipan ng tao. Ito Ngayon, po. pananagutan mo bilang angkor na huwag ka maging bias, ano? Ay, Kailangan kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Oo, tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Sa akin lang. Oo. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki.
Aha. Kumbaga public property ka na eh. Totoo po yun. Naniniwala sa'yo, nakikinig Public sa'yo ang figure tao. na yun eh. Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo, oo. Palagi ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito eh. Mga tatlo siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang May makakapag-influence. mga followers po talaga. May yan. followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Aha. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa, Sa isang committee. sa Committee on Sports? Oho. Ano naman alam na, mga ganon. Oho. Bakit mo, May side comment pa. bakit mo naman miminosin naman ang kakayanan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala eh. Di ba? Maaaring kilala niya sa pangalan, pero yung Oo. katauhan, kakayahan niya, baka hindi niya alam. Ano? Tingnan mo yung balat ni Nelson. siguro. Hindi man maputi ka. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, Sen, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, Oho. ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga eh. Oho. Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao eh. Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon, Pinipersonal mo na kagad. pinepersonal mo Oo, kagad, yan, oo. paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan Objektibo. ay Wala na. objective? Hindi na. Wala na yun. Wala sir. na eh. Opo. Oo. Ang problema ho doon, sir, gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya, doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun eh. ang Leading questions. Oh. Mapapansin mo naman, Oo. yung anchor na yon kahit minsan, Okay. Oo. hindi man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Aha. Siguro yung mga iba 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Ganun. Oh. Oo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Aha. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Ay, opo Pag naman. tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong Magkabilang panig, sinisino. nilalatag natin. Opo. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto. Para makita na silang mamimili. At the end of the day, Jen, Nelson, Opo. ay sila yung Ang taong bayan, tama kayo. Sila yung maaaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Yun naman talaga obligasyon ng media, no, sir, di ba? Sa ating profesyon ang trabaho natin maglatag ng magkabilang panig. Kaya nga, tuwan-tuwa ako at mabuti nasabi niyo yan eh. Opo. Naisip ko tuloy. Hindi ba ako'y nahirang nga sa Blue Ribbon Committee? Opo. Maraming nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko Aba, yung sabi niya, congratulatory, "Sen, yan talaga ang bagay. Napakarami ng gano'n, ano? Opo. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid Aha. na mga kaganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po. Alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ng mga text messages. Aha. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nagtataka ko po. Nabanggit ko. Kaya nga, nagtataka ko bukod tangisan yung anchor na binabanggit mo, ang talagang hindi niya matanggap sa halip na tignan mo na yung trabaho ninyo, performance niyo. Kaya nga, nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon eh. Okay. Eh dinahirang akong Blue Ribbon. Aha. Naalala mo yung dalawang malapad na dyaryo. Opo. Oo. Tuwan-tuwa ako eh. Nung umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila meron kaming labisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung dalawang dyaryo na yun, yun ang Opo. una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time, Jen? Headline ako. Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ko. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baligtarin ang mga pangyayari. O kaya Hindi ba lamang bagitin ang pangalan niyo? hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at
pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Oho. Yun yung muna natin pinag-uusapan. Ngayon, yung dalawang dyaryo, walang magawa tayo. Pati litrato ko dyan nandun. Wala. Alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Opo. Dahil siguro pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong Nako, yung buong page. at talagang nilagay niya sa kanyang Bakit pa-laminate pa ni Ma'am Edna po yun? for the first time. Opo. At for the first time, ay ire-report kayo ni Mayan Corbera. Kasi hindi kayo nire-report dito eh. Ito yung reaction dun sa nagtanong Sen, Nagtanong kasi, bakit kasi si Senador Marcoleta ang nilalagay niyo dyan sa Blue Ribbon? First timer yan First timer ka, neophyte. Neophyte yan eh. Bakit yan? Bakit? Oo. Ito po ang sagot. Why identified siya sa Duterte? There's always a first time. And Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee, he being a lawyer. So, tanggalin mo na yung position siya. Sa aking palagay, he is highly qualified. He is fair. With all due respect, si Senator Marcoleta is fair. Yeah, sa tagal ko dyan Senado, this is the first time that a neophyte senator in an opposition at that ay hinawakan ng Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. Balik sa inyo na sa Judge. Maraming salamat. Yan po si Mayan Corbera. Pero bakit nga raw ba? Kasi alam ko dati marami talagang ayaw humawak na pagiging chairman ng Blue Ribbon. Pero ba't kayo? Ba't parang ginusto nyo hawakan itong Blue Ribbon Committee? Hindi, yun muna ang tanong mo na parang ayaw. Opo. Hindi, noon lamang nakaabang ang eleksyon kasi meron silang usap-usapan. Oho. Kapag raw ikaw ang chairman niyan at ikaw ay nahaharap sa isang election Issue. Hindi, election time. Opo. Natatalo. Kamusta Yun ang nangyari kay Senador Dick Gordon? Opo. Oo. At ewan ko kung sino pa yon. Kaya ang nangyari, nung may sumunod na nag-occupy niyan, si Senador Tol, Tolentino. hindi niya masyadong inactivate. Opo. Lalong-lalo na nung sumunod si Senador Pia, Pia Cayetano. Opo. parang isinara ang tindahan. Opo. Sapagkat nakaabang ang eleksyon. Oh. Okay naman, tapos naman ang eleksyon. Bakit na, ano bang iindahin mo riyan? At saka importante, kung mapapakinabangan ng tao, hindi ba? Opo. At saka, in fairness, pasensya na po sa iba, yung mga nauna, itong Blue Ribbon aminin man na hindi, mukhang nakasangkapan talaga sa politika Farmally issue, fertilizer funds scam, etc. na mga inimbestigahan po ng Blue Ribbon, may bahid talaga ng politika, Sen, at mukhang nagamit talaga sa politika ng mga panahon na yun. Hindi kasi naman, nasa paraan kasi ng pag-uusisa mo rin Nasa paraan mo naman ng kung paano mo i-undertake yung investigasyon Kagaya nga ng nasabi mo kanina, kailangan ba, sinabi ni Senador Jinggoy, nakita niya na objective yan, fair yan. Opo. Kailangan maging fair ka, hindi yung tatakutin mo yung mga tao, gaya ng nangyari sa Parmali, pinakulong mo lahat. Oho. Kaya nga, panahon pa naman ng eleksyon, walang pumirma doon sa report mo. Tama. Pero kung hindi ganun ang paraan mo, hindi naman sa sinasabi ko na mas marunong tayo sa mga nangyari. Hindi. Kailangan nga, huwag kang mag-personal. Yan ang palagi nating sinasabi. Nauna lang na pinag-usapan natin yung angkor na yun. Opo. Kung angkor ka, puro personal ang sinasabi mo, paano makikinabang ang taong nakikinig sa'yo? Ayun. Ililigaw mo lang sila, mamimislead lang sila. Pero lahat ng gagawin mo, patas ka, parehas ka. At saka ebidensya talaga ang magtataguyod sa'yo. Hanggang saan mo may tatawid dito? Hanggang gaanong ebidensya para makarating ka doon at matukoy mo sino yung nagkamali. Nandun Oho. Maski na kaibigan mo, sasabihin mo lang, magkakaibigan tayo, pero itong ebidensya at papunta sa'yo Anong gagawin natin? Yun ang importante ron. Kailangan maipakita mo yung ebidensya. Ngayon, hayaan mo na magpresenta ng kaiba yung ebidensya para matimbang mo alin ang totoo rito. Tama. Oho. Di ba? Yun. Nelson. Kasi dyan, Sen, ang pinakamainit ng issue ngayon, kung ang investigasyon na pag-uusapan, at ito rin ang utos ng Pangulo, ay yung tungkol sa flood control. May resolution na pala. Senado. Ang House ay merong May pasisimulan na rin nata nila. Pasisimulan. Paano yun, Sen? Meron sa House, meron sa Senado. Okay lang ba yun? Sabay kayo nag-iimbestiga?
Bakit naman hindi? Kung halimbawa, yung direction naman nila, baka ibang direction nila, baka, basta ako, pag ako nag-imbestiga, alam ko kung saan ako papunta. Okay. Hindi naman po pwedeng basta ka na lang nag-imbestiga. Ito yung sinasabi natin na parang tira bulag. Hindi pwede yun. Kamukha ng halimbawa, nauna nang naimbestiga nun. Kaya naman pala, walang nangyayari sa ating mga flood control projects kahit na 5,500 pa yung nilatag mo ron. Opo. Wala naman palang master plan eh. Ayun, Wala oo namang integrated master plan. Oh. Para kang gumawa ng Bahay. para kang gumawa ng bahay. Walang ano. Walang plano. Hindi mo alam kung nasaan ang sala eh. Di ba? Oo. Ito, alimba, gumawa ka na lamang ng napakaraming mga farm to market roads halimbawa. Wala namang plano, hindi naman magkakaugnay. Kunyari gusto mong itawid hanggang sa pangatlong probinsya. Wala namang plano para maitawid mo doon. Para nakarugtong. Walang karugtong, hindi mo naman dudugtungan. Dapat may plano. Ang hinihintay mo lang naman panahon tsaka pera kung may pera. Pero kung may plano, pag may pera na, idudugtong mo. Pagkatapos dugtong uli. Hanggang sa matapos mo. Halimbawa, ang plano, 5 years. O di pagkatapos ng 5 years, alam mo na nandun. Ayun. Alam mo na nagawa. Kamukha ng floods. Wala kang master plan, wala kang integrated. Ang sinasabi ng DPWH, meron daw 18 flood control plans, pero hindi magkakaugnay. Yes po, may kanya-kanyang direction. Ang kanilang pakay lamang daw ay area targeted. Yes, Marisang, paano mo namang paniniwalaan yun? Kahit na area targeted, hindi ba magkakaugnay dapat ang tubig ba? Ibig sabihin, re-respetuhin yung isa, gano'n, hindi tutuloy sa'yo kung sakasakali. Kaya na kailangan talaga yun, integrated, comprehensive, at iisang plano yon. Walang iniwan doon nung ako'y nakaupo doon sa isang board ng isang eskwela sa Maynila. Nag-present sila ng isang drainage project. Pumirma na lahat eh. Pinresent nila sa board. Opo. Kasama ko pa si dating Senador Joey Lina, sa presidente ng Manila Hotel. Magkatabi kami. Tinanong ko, ito po bang, andun ang engineer eh. Ito po bang drainage system na to ay nakaugnay po doon sa drainage system ng City Hall? Opo. Wala pa po yun eh. Saan mo palalabasin ang... Saan lalabas ito? Gagawa po ka ng kakausap. Teka muna. Disgrasya. O di wala nangyari. Hindi na-approve. Ganun. Hindi naman po pwede ka kung gagawa ka ng drainage. Wala. Nag-drawing ka lang. Wala lalabasan. Hindi paikot-ikot yan. Anong gagawin mo? Kukuha ka ng pangsip-sip, gano'n? Kailangan ka ako, nakatutok, naka-integrate yun. Doon sa mismong sewage ng Maynila. Oo, kasi dadaan doon. At saka meron ka dapat waste facility, no? Na paglalabas mo sa ilog, may malinis. Ang problema, kung talaga wala treatment. May water Ang treatment pinakamahirap facility. dito yung marami kang paglalabasan. Alam mo, yung Marikina River. Ayan, Kailan opo. lang medyo Pasig River, nakukorek ng konti yan. Meron kang Marikina River na pwedeng labasan ng tubig. Marcos Highway kami dyan. Opo. Ilang taon na ba ito? Ba't kinakailangan merong sumisip-sip dito sa gitna ng Marcos Highway? Para Dyan lang bumupa ang tubig doon sa dyan sa iyo. malapit na dyan sa, di ko alam kung ano yung Santa Lucia yata yun. Opo, Santa Lucia Mall. Bakit hindi kayang patagusin hanggang sa Marikina River? Oo nga naman, ang lapit lang nun eh. Wala, pagkatapos. Oo. Hindi, kasi marami talagang kapalpakan eh. Nung magsitayo ng subdivision, marami subdivision yan eh. Ha? Opo, oo. Merong sinagasaan na isang river. Ang natira yung kamukha nun doon sa amin. Munting Dilaw ang tawag doon, isang maliit na creek. Natakpan. Nako. Kaya kapag bumilang ka lang ng ilang minuto, o lalo na kung malakas. Malakas ang buhos ng ulan po. Kapag ka 30 minutes na talaga yung buhos ng ulan din, Nelson. Nako. Consistent ha? Opo. 30 minutes lang ang bilang mo, makikita mo na yung mga kapitbahay namin, yung mga sasakyan igagawin na doon sa malapit sa amin na ganyan. Nandun naman Ang kasi una gawin nang ninyo. Oo. kasi alam na nila na lalaki na yung tubig eh. Oho. Ngayon, after another 30 minutes, hindi na ako makakatawid doon sa tapat ng aming clubhouse. Opo.
Anong gagawin ko ngayon? Titingnan ko na yung dahon ng aking malunggay kung maraming, Stranded na. kung maraming, May magugulay pala kayo. hindi, kahit walang bunga, yung lang dahon, okay ka na, di ba? Oho. Wala nang integrated eh. Oho. Kaya kailangan tawagin mo. Nasaan yung di ba yung nung isang araw pinag-uusapan natin. Merong isang maliit na opisina sa ilalim ng DNR. Kung Opo. tawagin ay Yung river of river control, whatever. Yan ang umahawak ng plano kung paano magkukonek ang mga ilog ng ating bansa. Opo. Mga tributaries. Mm. Wala yung budget yata yan eh. Niwala na tao. Pagkatapos dalawa lang ang tao. Dalawa lang ba tao? Samantalang kapag binasa mo yung kanyang tuntunin, yung kanyang mandato. Opo. Aba, ikaw ang gagawa ng master plan kung paano makukonek yung daloy ng mga Naku po. yung mga Tributaries na yun. Oo. Opo. Tingnan mo yung Marikina River. Oho. Pansinin mo pagdating sa Eastwood, medyo opo. kumunti ng ganyan. Opo. Kumipot na. Oh. Kumipot. Merong mga 2 metro dito tsaka 2 metro sa kabila. Kaya kung halimbawa, ang lapad niya ganon, Imbudo yan. kung ganon. Oho. Aba, siyempre pagka kumipot ng konti, Mhm. di ba? Oho. Walang iniwan sa alulod dyan. Di ba? Ay, opo. Oo. Parang imbudo, barado lahat ng Pag maliit lang alulod mo, sa malakas ang tubig, wala, delikado ka. Oho. So, ibig ba sabihin yan, Sen, ang Blue Ribbon Committee po ng Senado ay paimbestigahan din itong flood control anomaly o scandal na ito? Ako, tawag ito, scandal na po ito eh. Kasi ang Pangulo na mismo nagsabi. Yun nga, sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Opo. Malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun? Parang nakikiusap na mahiya. Oo. Kaya Dapat pala doon- ang... dapat kasi- nasaan ang hiya ninyo? Kasi kung si dating Pangulong Digong nagsalita, Naku po. Oh. pagsasampaling ko yung mga mukha nyo eh. Sisipain ko kayo sa kalangalan. Ang taas sabi. Kaya pala ang sabi ng isang Pagka senador. nahuli ka, sisipain kita kanya, di ba? Kaya pala sabi ng isang kasama yung senador, shameless hypocrites Yun, daw yun, po. yun. Yung mga nagtayo at nagpalakpakan pa habang sinabi yun ng Pangulong Bongbong San eh. Sa SONA, yung Oo. nagtayuan. Yes. Hindi mo ba nakita yun? Nung sinabi niya yun, Oo. parang ang unang tumayo si Toby Chango yata eh. Kasi yung siya nagbulgar naman eh. Oo, nung siguro, nahiya naman yung katabi niya. Aha. Yung dalawang katabi niya, kontraktor tumayo rin. Napatay. Iba nga hon, tumingin-tingin muna sa paligid bago tumayo at saka pumalakpak din eh. Oo. Oo. Di ba? Nako. Bakit dati naalala ko, Nelson di ba, Sen? Noong nag-imbestiga kayo ng Parmali sa Kamara, may kasabay na Hindi ako investigation. kasama ron. Di sa Kamara po. Sa Kamara. Sa Kamara. Akala ko sa Senado di ka, po, wala yung pa sa, ako ron. yung sa Senado nung time na yon, nag-iimbestiga rin po si Senator Gordon, di ba? Pero sa Kamara, yung mga pinatawag na doon, pinatawag nyo, pero makikita mo yung nanonood sa Kamara, sabi nila, ay, mas gusto namin panoorin yung hearing sa Kamara, etc. Kasi kailangan maipresenta mo yung, Oo, yung dalawang sides. Oo. Hindi yung, limbawa, doon sa Senado, nung panahon ng aking kumpadre, si Senator Gordo, siya na lang ang nagsasalita eh. Kaya pati pati mga kasama, niya yung mga ano eh. kaya mga kasama niya, iniwan siya eh. Yun na nga po. Oho. Pero ang point ko lang ibig sabihin, so kung mag-imbestiga man po ang Kamara at mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee ng Senado, Okay lang yun. Mas Okay lang maganda po. nga na dalawa yung mag-iimbestiga. Di, mas marami na yung malalaman ng tao. Oho. Di ba? Tama. Pero sa bandang dulo, Sen, maraming inimbestigahan din ng Blue Ribbon eh. Pero ang tanong ng tao, may nangyari ba sa mga naimbestigahan? At So, paano magiging- nga may mangyayari? Hindi niya na ako ang ipapirma yung committee report. Ayun, oho. Para makapagpapirma ka, Opo. 17 yun. Ano majority ng 17, Nelson? 17, 9. O, dapat meron siyam na pipirma. Oho. Kaya kailangan, involve mo yung para malaman Yung nila, lahat tama ng lang, para miyembro. mapapirma mo sila. Oho. Ngayon, kung ikaw na lang ang naglululundag dun, wala na pipirma sa ano mo. At saka nakaharap nga sila sa Oo. eleksyon. Kaya kailangan maingat ka, pati yung bagay na yon, i-consider mo lahat yon. Ayun. Anong pwedeng mangyari, Sen? May nalaman tayo, natuklasan tayo. Kayo na po ang chairman ng Blue Ribbon, may natuklasan kayo anomalya talaga. Oo. Gumawa kayo ng committee report, nagkaroon po ng majority. Ano pong next nun? May mapaparusahan ba? May mananagot ba? May makakasuhan ba yan? Depende nga kung ano yung mapapalitaw natin. Di ba? So halimbawa, given na po, given, may napalutang talagang may anomalya at may Oo. kontraktor halimbawa na nakita nyo nagkasala talaga. Gumawa, ghost project pa ang ginawa. Oo, ang ipiprepare lang naman ng komite itong report di ba? Opo, opo. Napatunayan namin Ayun. si Congressman Jen Subarjaga Oo. at saka si Senador Ay nagkuntsabhan, halimbawa. Senador Nelson Oo. ay may kakutsabang ganitong Kontraktor, kontraktor. yan, oo. Ayan. Uy,
ibibigay ngayon sa mga ahensya na may kakayahang magsampa ng kaukulang Kaso. laban sa kanila. Ayun, so Diba? pwede pa rin sa ombudsman. Pwede ka sa ombudsman, pwede kang banata ng DOJ, Oho. pwede kang administrative, lahat. Oho. May civil, Ayun. Oo. Kasi baka itanong yun ng ating mga kababayan, ano? yung Vox Populi. Saglit lang po, may inaayos pa, inaayos pa ni Natalie Pichi. So, yun pala yun. So, meron, kung matutuklasan po ng Senado, ng Blue Ribbon, ang anumang anomalya, dapat parusahan, ay turn over nyo pala ito sa mga ahensya ng gobyerno para siya na po magsampa ng kaso. Eh, yun naman ang aming trabaho, hindi naman kami prosecutor eh. Oo nga po. Di ba? Mhm. Kaya, di ba, ayun investigasyon para, kasi nga merong Malfeasance, dispisans, malfeasance, and non-feasance, non-feasance. opo. Ibig sabihin, katiwalian yun. Kapag Opo. na-prove yun, at base sa mga dokumentong nakalap, ay talagang uusigin sila. Ayun. Oho. Eh, paano kung upuan ho ng mga ahensya ng gobyerno, pinasahan nyo ng, di ba? Uupuan. Oo, limo. Mausapan. Meron ho bang magagawa din ng Blue Ribbon doon? Ba't inupuan nyo yung kasong yung nirekomenda namin sa inyo? Uupuan nila. Oo, halimbawa ho, ganun na nangyari. Pagka inupuan nila, may kalalagyan din sila. Ganun. Kasi alam nyo naman ngayon, parking may bayad, di ba? Saan, ano? Yung mga parking po ng kaso, may malaki bayad din eh. Basta yung itatalagang ombudsman, yung dapat yung talagang Aha. may kakayahan talaga na mang-usig, Ah. Hindi yung alam na natin na may pagkabayas na, di ba? Oo. Nako. Kasi sinasabi mo yung mga makukulong o yung Opo. uusigin. O yun naman ang principal na mang-uusig diyan, kung lalo na kung criminal yan halimbawa, ombudsman. di ba? Opo. Ayun. Ay, nako. Anyway, sa'yo na sir. Mamaya tayo. Mamaya. Break mo tayo. 5:16 na pala. Napasarap ang ating Ito kwento. na haba eh. Blue ribbon pala. Mamaya, red ribbon naman ang pag-usapan natin. Masarap. Mag